Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang kandidato na tumatakbong senator, tinawag na matandang hukluban, ampaw, at malapit na daw mamatay itong mga Duterte. Naku po, ito ang tunay na death threat. Ito ang tunay na talagang dapat kasuhan ng death threat. Oo, dahil talagang grabe na ho yung ginagawa ng ibang mga politiko para lang gipitin or balahurain ng mga Duterte. Pati ba naman yung buhay ay gusto na nilang tapusin. Aba, kakaiba talaga itong mga kandidato na to. So itong kandidato na to ay tumatakbong senador. Sabihin mo sa harap ng mga anak ni PRRD na matandang hukluban si PRRD. Sige nga kung matapang ka talaga. Okay, tuloy. Kailangan niyang gumamit ng kapangyarihan, ng pera, ng reward system. Pero siya mismo, kung siya mismo ang pumatay, hindi niya kayang gawin yon. Magkano ba 0.1 ngayon? Kasi dito kasi daw, ang pulburon daw dito sa bandang Tondo, meron na daw, may 150 ka daw, sabog ka na. So kung ganito ka kasabog, 0.1 na to. O baka 0.5 pa. Okay, game. Buwag yan! Wow. Kaya tingnan niyo si Rodrigo for what he is. He is an old man, about to die. He is not charismatic at all. Yo nga pala, na wait lang ito pala ay attorney. Ito pagkakaalam ko ay attorney po ito. Oo, ay naku po, may susunod kay Lariga dun. May masusunod na madidisbar kay Lariga dun. Kung si Lariga dun na-disbar ng 2 beses, baka ito madidisbar ng 13 beses. Okay, ito lang. Does not articulate well. He is kind of cuckoo. Kung hindi lang tayo magpapaloko sa mga tulad ni Rodrigo, walang power sa atin yan. Wala. Wala pala. Ano yung kinukuda mo? Wala naman palang power si PRRD. Anong hinihimutok mo? Para saan yung sinasabi mo? Ano yan? Para saan yan? Wala naman pala. Ikaw na mismo ang nagsabi na walang kapangyarihan ng isang Rodrigo Roa Duterte. Anong kinukuda mo dyan? Para saan yung mga matalinhagang mabahong mga letra na lumalabas sa buyong bunganga? Ayan ba, naaalala mo lamang ang mga malalansang nakaraan mo sa karagatan? Nako. My goodness. So ayan, nakita nyo, preview pa lang mga babayan na simulan mo itong video na to magmula umpisa hanggang sa dulo at nakakagimbal po itong video na mapapanood nyo. Itong video na to ay panonood natin kay Tol J. Guevara. Paki-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe kay Tol J. Guevara. Subscribe nyo na po. Yan, kasama natin Banateros yan, si Tol J. Guevara. Yung pinakagwapo kong kapatid. Okay mga babayan. Meron ng gustong gumurgor no, sa mag-ama. Alam nyo naman yan. Siyempre, talagang balakid talaga itong mag-ama. Itong Duterte family. Talaga namang napakalakas po talaga. Pero wag muna kayo kasi sasabihin nyo naman kagad, baka fake news na naman to. Kasi andito yung mga re-reaction na ni Tol J. Guevara. Ipapanood ko sa inyo mga babayan. Paano niyang nasabi na balak ng gurgurin no, itong mag-ama. Kaya stay put ka lang dyan. Manood ka muna. Wag ka muna agad magkokomento about sa thumbnail natin At sino itong sinasabi ni Tol J. Guevara na sinasabihan ng tukluban, itong si Tatang Digong? Ano ngayon kung tukluban? Ganun talaga ang buhay, tumatanda ang tao. Pero mahal pa rin siya ng taong bayan. At makikita nyo dyan, yung nagsasalita dyan na hindi ko alam kung sino mga alien yan at kung talagang balahurain, no? Si Tatang Digong at meron siya mga sinasabi na talagang hindi mo talaga makakain, no? Ikaw nga sir, punta ka nga doon sa sa Davao. Tapos sabihan mo ng
matandang tukluban itong si Tatay Digong. Tingnan natin kung hindi mataklob-taklob ang mukha mo dyan. At dito sa video na to mga babayan, marami tayong pag-uusapan dito na dapat nyo pong malalaman. At ay medyo talagang nakakaasar na, no? Talagang yung mga paninira, lahat gagawin po nila dito sa Kitatang Digong, kaya Vice President. Ganun talaga, laban lang tayo. Basta tayo mga babayan, kayo dyan, halos palapit na ng palapit yung buwan na darating ng eleksyon. So sama-sama po tayo. Basta kayo dyan, stay put. At ay maghintay po tayo ng tamang oras na tayo ay susugod na sa kanya-kanya nating presinto para bumoto. So ngayon, habang nandito pa, tayo ay magbablog about dito sa mga nangyayari sa ating lipunan para man nalalaman nyo, di ba? So ganoon na lang mga babayan, si Tol J na, panoorin natin to kasi medyo late na tayo. Hindi ko nahabaan tong aking sasabihin. Kasi nanggigigil na ako rito sa mapapanood nyo na to. Kaya ikaw, kumare, kumpare, panoorin mo muna to. Baka sabihin nyo, fake news na naman. Kasi ito, may pagbabanta po rito sa mapapanood nyo. Kayo na po ang analyze mga kababayan, ha. At kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like na lang. Don't forget to subscribe to J. Guevara at ay panoorin natin to mga babayan at ay nanggigigil na ako. So, play mo na yung boy and then see you on my next vlog at ay magkita-kita tayo ulit kasi paalis po kami ngayon at bukas ulit magbablog po tayo at panibago na namang episode na naman ng ating vlog. So, ayan, nakita nyo naman, pakipusuan nyo naman tong tarpaulin natin. Ayan, no. Papagawa pa ako ng marami niyan. Meron tayo mga flyers. Kasi mag-iikot din ako, mga kampanya ako sa Team PDP, nagbubulol na ako. Team BTP. Ano na to? Team PDP laban. Pasensya na, nabubulol na ako at kadarating ko lang. Humabol lang tayo dito sa ating upload, no? PDP. Okay, play mo na yan boy, nabubulol ka na. Isang kandidato na tumatakbong senator, tinawag na matandang hukluban, ampaw, at malapit na daw mamatay itong mga Duterte. Naku po, ito ang tunay na death threat. Ito ang tunay na talagang dapat kasuhan ng death threat. Oo, dahil talagang grabe na ho yung ginagawa ng ibang mga politiko para lang gipitin or balahurain ng mga Duterte. Pati ba naman yung buhay ay gusto na nilang tapusin. Kakaiba talaga itong mga kandidato na to, ha. So itong kandidato na to ay tumatakbong senador. Oo, tumatakbong senador. At ito po ay nakahanay. Hindi ko alam kung nasa lineup to ni Marcos Jr. Hindi ko lang tukoy kung nasa lineup ba to ni Marcos Jr. Pero kakaiba, iba yung talim ng kanyang dila. At itong congressman na ipinagmalaki, hindi, sabi nga ng mga netizen, hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. Grabe na tong grabe na talaga tong nangyayari. Ito yung congressman ay mamaya natin kung anong pangalan nitong congressman na to, no? At ito, Marcos Jr., pinahiya lang ang kanyang senatorial slate. Oo, PDP official. Oo, ito panoorin din natin to. Grabe talaga, no? Grabe talaga yung mga nangyayari ngayon. Alam nyo, ginagamit ng ibang mga tumatakbong kandidato yung mga Duterte para lang mapansin sila ng taong bayan. Lalo na ho itong senador na to or tumatakbo sa pagiging senador ay matindi po ang banat sa mga Duterte. At talagang ito ay may tuturing nating isang death threat. Ito ay pagtatangka sa buhay ng mga Duterte. Hindi lang ho kay PRRD at hindi lang po kay VP Sara Duterte kundi sa buong angkan ng mga Duterte.
Grabe na to. Talagang desidido at desperado na sila na mapatumba or mapawala etong mga Duterte. No, ewan ko ba kung bakit palagi na lang ginagamit yung Duterte para lang mapansin kayo ng taong bayan. Oo, at etong congressman na sobra na talaga, no? Etong si Mitch, ano to, Kahahoy. Hindi ko alam kung anong tamang termino sa kanyang pangalan, pero parang ipinagmalaki niya pa ho ang kanyang ang mga nakukuha ho nila na na tawag dito na ayuda galing kay Martin Romualdez. At syempre, speaking of Martin Romualdez, eto na nga, eto panoorin natin to. Alam naman natin ho ngayon na samot-saring ka-fake news ng nananalaytay sa ibang mga vlogger, lalo na sa mga tansudugyot vlogger at sa ibang mainstream media. At ito nga, no, sinupalpal nga sila ni Manong Ted na kung saan nga daw nanggagaling ang fake survey na ito. Oo, at ito po yung panoorin natin. Magkaroon dito ng regulasyon sa mga survey na ito sa punto ho ng transparency, di ba? Yung pamamaraan sa kanilang ginawang survey, sino ba ang nagbayad nito, Magkano binayad? opo, etc. Para ho naman natin malaman na ito hong mga survey na ito ay legit at meron talagang basihan. Correct. Okay? Hirap naman ito, basahin natin na Comelec kinalampag laban sa mga faking survey. Hindi, ang pinagtataan, ay nako, medyo nakakatakot to. Galing pa pala to sa Comelec. Comelec, hindi nyo pa nga na ipapaliwanag kung nasan na yung 6 million na balota na ginastosan ng 150 million. Eto, may kinakaharap na naman kayong issue. Medyo nakakatakot po niyan, Comelec. Baka mamaya kahit papano, Comelec, may tiwala kami sa inyo, pero sana naman wag niyong sirain. Kayo pa pala nagpapaandar nitong mga faking ayon yan ayon ito sa Abante Abante, ay palang pangalan palang duda na rin ako. Abante, Social Philippines Fake Survey. It's about time. Sa ngayon nga po, mga kapatid, na may mga survey na ito, meron din iba na biglang sumisipot na lang yung survey na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Oo. Dati nga may survey lang po, o meron lang po nagdadatos ng COVID, ngayon po nagsosurvey na. Alam mo yun? Dati-rati, inaalam lang natin kung ano yung dami ho ng may COVID. Ngayon po, di ba, naging hanap buhay na itong mga survey na ito. Minsan di ko rin maintindihan. Nag-survey na rin ng eleksyon. Oo, di ko rin maintindihan ko minsan. Ang bilis ng kanilang mga survey at kung ano yung pamamaraan. Di ba kung maganda ang kita dyan? Gusto mo mag-survey na lang tayo sa labas, ilabas natin. Ay, speaking of survey, alam nyo, may totoo yun na may kitaan talaga rito. Totoo yun, na may kitaan dito. Alam nyo, yung mga katulad nga nung mga dati kasi nauso sa YouTube, sa Facebook, yung mga babayaran mo yung isang agent kung tawagin para dumami yung followers or subscriber mo. Oo. So ngayon, ang ginawa, nawala na ho yun nawala na yung ganun. Ang ginawa ho ngayon ay inilipat na. So yun na yung kadalasan na ginagamit ng mga politiko para pagmukaing talunan ng kanilang mga kalaban. Katulad lang ho niyan yung mga trolls yan na nakikita natin kadalasan sa mga post ng Administrasyong Marcos, post ng tawag dito ni Abalos. Gumawa tayo ng video niya na kung saan yung mga nag-heart post puro trolls, puro mga dummy account. Mga account na talagang ginawa lang para pang react sa mga post ng ni Abalos at ng mga
nasa lineup ni Marcos Jr. Oo, so dito sa sinasabi ni Manong Ted at ni DJ Chacha ay talagang may katotohanan nito. Kasi isipin nyo may isang vlogger na umamin na binabayaran daw siya di umano ni Martin Romualdez. Oo, at hindi lang isang vlogger, may isa pa hong vlogger na may health condition doon. Medyo tagilid tayo doon kasi may alam mo siya, may mental certificate ho kasi siya. So sa madaling salita may sakit ho siya sa pag-iisip. Pero nagbablog ho siya ngayon. Ano siya, kalbong mukhang roll-on na puro libag ganun. So yun din, umamin din yun na nagre-recruit siya ng mga vlogger at para bayaran. Oo, at minention niya nga doon na i-promote lang daw ng i-promote itong si Martin Romualdez, the future Prime Minister. So ngayon, bakit ko ba nasabi yun na may mga, kung yung vlogger nga nababayaran, what if pa dito sa mga troll army na to? At higit sa lahat, galing po yan sa bibig ni Marcos Jr. na meron silang troll farm or mga troll army or mga dummy account. Alam nyo, kadalasan yung mga survey na yan dito, sa yung mga page or mga site, mga pages na nagsusurvey, gasino na lang kung bayaran ho ngayon yan. So hindi naman lahat, kasi yung iba pinapangalagaan po nila yung kanilang mga pangalan. Pinapangalagaan nila yung tiwala sa kanila ng taong bayan. So yung halos sa mga nagbibigay ng tamang survey ay kadalasan yun po ang hindi ibinabalita sa mainstream media. At yung mga fake survey, ayun pa yung ibinabalita sa mga mainstream media. Ay katulad nung eto, naniniwala ako itong mga fake survey na to, bayad talaga to. Kasi sino ba naman sa sobrang hirap na ho ng buhay ngayon, sino ba namang tao na mag-aaksaya ng panahon na kakapost ng mga survey na yan nang wala naman siyang napapala? Okay sana kung katulad namin Banateros Brothers, kumikita kami sa YouTube, kumikita kami dito sa channel namin, so okay na yun, walang problema doon kasi kumikita kami doon at nasa tama ang ginagawa namin. Kaya wala nga kaming takot. Kahit na ginigipit-gipit na kami. Oo. So dito sa survey na to, ito 101% na talagang may nagbabayad at may sumusuporta dito. May nagpopondo rito kasi pangbulag to sa mga butante. Pangbulag to sa mga netizen na, mataas ang survey ni ganito, mataas yung survey ni ganyan. Alam nyo, ako against din ako dito sa mga survey na to. Mas maganda tanggalin na lang talaga to. Para sa akin, tanggalin na lang itong mga survey na to kasi tingnan nyo, pinagmumulan pa ng mga ka-fake newsan na nangyayari sa Pilipinas. Diba? So tuloy natin. Diba? From to think about it mo. Pero nandito ka sa bansa na makakapalang mukha. At talagang hindi na usok ang hiya. Alam nyo yan, mga kapatid. Thank you. Re-remind lang kita, nandito ka sa Pilipinas, Thank ang you. lugar na hindi uso ang hiya. Oo. Dynasty. Diba? Thank you. Opo. Naalala mo na. Oo. Na talagang hindi na tinatabla ng hiya ang ilan. Tsaka yung di ba demokrasya binoboto Oo nga Pero yun nga po, kapag pinag-aralan mo ang mga nangyayari ngayon, hindi na po ito demokrasya. Hindi na po. Opo. Hindi na po ito demokrasya may tuturis. Kasi hindi na po balanse. Ang demokrasya ho kasi balanse. Opo. Hindi na ho ito balanse ngayon. Okay, sige. So hanggang dyan lang po tayo muna kasi nga kami po yung maghahatid ng balita, whether you like it. Ang iba daw po ay abala, particularly po sa local. Kumbaga, halos wala silang pakialam sa senatorial.
ang bakbakan ay nasa local, no? Wala namang question doon kasi Oo. nga yung parokya mas malapit-lapit sa sigmura ng Correct. ating mga kababayan. Yun ang unang dudulugan nila kapag may problema Oo. sila eh. Kung may mga kalaban, better kasi nga po may challenge, no? Pero may mga lugar po wala nang kalaban. Yung mga nakaupo ngayon kasi nga wala nang lumalaban dahil nga sa mga dinastiyang ito. Pero doon po sa senatorial, ang iba po halos wala nang pakialam at ang inaasahan na lang daw ay kung sino yung leading sa survey. Ha? Alam niyo yun? May ganon? May ganun. Ito yung sinasabi ko. Na yung survey na yan, pangbulag yan sa mga botante. Kasi nga kadalasan, may ugali talaga yung mga Pilipino na, uy, doon tayo, iboto natin si ganito kasi, ano siya, kasi angat siya sa survey. Biruin nyo yung mga survey na lumalabas na nakakapasok, etong sila Pastor Apollo Sikibuloy, sila Attorney Jimmy Bondok, sila Attorney Vic Rodriguez, kadalasan hindi natin sila nakikita sa mga survey na alam nating mga peke. O baka Jay, baka sabihin magsabi, Jay, bakit yung tinatawag yung fake survey minsan nilalagay dun sila Bongo, sila Senator Bato. Alam nyo, yun yung tinatawag na pang-mind conditioning nga. Para lang wag matawag na fake, inilalagay nila sila doon. Pero totoo naman talaga na talagang nakakapasok sa top 12 itong sila Senator Bongo at Senator Bato. Yun na nga kung susuriin nyo lang ang survey sa tao-tao, yung tipong na tinatawag na kalye survey, talagang laglag ho ang senatorial or yung alkansya Bagoong Pilipinas. Ang nakapasok lang ata ho doon yung si Ben Tulfo. Kahit nga ho itong si Erwin Tulfo, ayaw na rin ho ito ng mga Pilipino. Mas gugustuhin na lang uwata nila na si Ben Tulfo na lang kaysa kay Erwin Tulfo. So alam nyo, kapag para nga sa akin wag na dapat talagang mawala na tong survey na to kasi pinagmumulan nga to ng fake news. At dito binubulag nila yung ibang mga netizen na lagi, kasi may mga ugali yung mga netizen na kung saan yung popular, so kung saan yung may angat sa survey, dun sila kung saan marami. Doon tayo, marami dun. O tingnan mo, hanggang ngayon, nagkakaletse-letse ang Pilipinas. Ako Diba? naman. Oo, sabi nga yung iba po wala nang, yung iba naghahanda ng actually ng mga listahan nila ng iboboto nila sa pagkasenador. Tama naman. Hindi ba? Opo. Tandaan po natin, yan po'y 12. Okay? So wag ko tayo lamang mag-focus doon sa tama itong sinasabi po ng COMELEC na kahapon sa ating interview girl na magkaroon dito ng regulasyon sa mga survey na ito Yes, sa punto ho fairness. ng transparency, di ba? Yung pamamaraan sa kanilang ginawang survey, sino ba ang nagbayad nito? Magkano binayad? Opo, etc. Para hulaman natin malaman na itong mga survey na ito ay legit at meron talagang basihan. Correct. Okay? It's about time. Kasi po, mind conditioning din po ito. Parang din yan, yung mga, alam mo yung mga supporters usually, pati yung mga contributors, kapag hindi ka rumirehistro, di ba, talagang hindi ka makakatanggap ng contribution sa nanggagaling sa kung saan-saan. Pero kapag ikaw ay leading, ikaw na yung tatanggi, di ba? Kung sakasakali po sa pagdagsa ng mga gustong tumulong sa iyo. Ganun po naman yan. Pero sa ngayon nga po, mga kapatid, na may mga survey na ganito, meron din iba na biglang sumisipot na lang na survey na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Oo. Kasi bakit ba namin nasasabi ni Ted Pailon na may mga fake survey? Kung matatandaan nyo ho, noong panahon ni PRRD, ni dating Pangulong Duterte, nung mga kampanya, lagi hong kulelat at minsan wala din si Pangulong Duterte sa mga survey. Kung sino ho ba ang nakakatanda dyan? So, ngayon, nangyayari nga ito. So, nangyayari na naman na marami na namang mga fake survey na lumalabas at
makikita nga ho natin na kadalasan puro lang ho lineup ni Marcos yung nandoon. So doon naman, hindi naman ito big deal. Hindi naman to big deal sa mga Duterte supporters. Dahil alam naman namin kung gaano kami sumuporta or kung gaano kalakas ang supporters ng mga Duterte. No, ang amin lang dito, matigil na sana tong mga fake survey na to at sana wala nang mga survey na mangyari. Kung naalala ko pa noon nung panahon tumakbong presidente itong si Pangulong Duterte, talagang laging laglag sa survey. Laging laglag sa survey si PRRD noon at yun nga talagang doon nga parang nakampante itong mga kalaban niya at minaliit si Pangulong Duterte. Kaso nung panahon ng botohan, ayun na doon na bumulusok talaga na sobrang daming bumoto kay PRRD kaya nanalo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya pabor ako dito na mawala na tong hayop na survey na to. Pero ang tanong, sino ang nagpupundo dito? Bakit hanggang ngayon bigla itong sumulpot ulit? Nakakapagtaka. Nakakapagtaka lamang nakakapagtaka lamang. Hey. Ulitin ko kung yung mga vlogger nga nababayaran, kung yung mga congressman nga nababayaran ng milyones, what if pa sa mga ganitong larangan? Isipin nyo maigi yun kung yung Congress nga di umano, di ba? Nakatanggap ng magkano yun? Mga 150 million per head doon sa bomboto sa impeachment kay BP Sara Duterte. Paano na lang sa mga pages na nagpapakalat ng fake survey? Sabihin na natin, sige, kada isang page bigyan ka ng 50,000 per month. Aba, hindi na masama yun. Hindi na masama yun para sa isang page na nagpapakalat ng fake survey. Biruin mo, magpapakalat ka lang ng fake survey araw-araw. Tapos, kikita ka ng 50,000 per month. Dinaig mo pa ang isang call center agent nun. Diba? Katulad na lang sa mga page din na nagpapakalat ng fake news. Na hindi kasi ito dati kasi 'di ba? Ito baka sa mga bagong subscriber natin yan. Ikukuwento ko ulit to sa inyo. Dati kasi na-operan ako na sumali sa Tansu Vlogger. Dahil lang sabi nila sa akin, inutu-utu pa nga ako dun. Sabi sa akin, magaling kang mang-asar, magaling kang mang-buisit, sali ka sa amin. Dito, may kotse ka, may 70,000 ka per month. Ang subscriber ko noon, kung di ako nagkakamali, mga nasa 150k or 150k ang subscriber ko noon. Na ngayon, maraming salamat dahil 400k subscriber na tayo. So doon, inoperan ako na ganun nga. Bali, nag-uumpisa na ako noon mag-politics from showbiz, reaction sa Tito Vic and Joey bilang defender ng Tito Vic and Joey. Nag-switch ako ng content from charity vlogger to reactionist or defender ng TVJ at lumipat ako sa pagiging politics vlogger. So doon, napapanood na ako ng ibang mga tanso at may kakilala din naman ako. Hindi ko yung tinatanggi, may kakilala ako na mga kaaway ko na rin ngayon doon sa hanay ng mga tanso vlogger. Ngayon, inoperan nila ako, bibigyan daw ako ng may mga offer pa nga sa akin, condominium, may offer pa sa akin sasakyan, may tapos may 70,000 per month daw ako. So isipin nyo maigi yun kung ako kayang gastusan ng ganong kalaki, diba? What if pa dito sa mga fake survey na to? Kaya nga sabi ko sa inyo,
katiting lamang yung 50,000 per month para sa mga fake survey at dyan sa mga pages na nagpapakalat ng fake information laban sa mga Duterte. Alam nila banat ba yan? Alam ng barateros yan. Meron pa nga nag-offer pa nga sa akin na banatang ko lang si Isko Moreno, no? At bibigyan, inoperan ako ng 150k per month. Araw-arawin ko lang yung mga vlogger na nagtatanggol kay Isko Moreno. At i-promote ko daw ang kalaban ni Isko Moreno. Hindi ko na babanggitin kung sino sa mga kalaban niya, ha. Basta yun, may video yun, naka-screen recorder, naka-video pa ako bukod dun sa screen recorder. Pinasa ko yun pinapanood ko yun kay Laban at Bayat, nakita nila yun at talagang may ebidensya ako doon, no? So yung mga panahon na yun, talagang uso talaga, hanggang ngayon, uso rin talaga yung rekrutan. At doon pa nga, speaking of Banateros, inoperan din ng Banateros noon ng, kung hindi ako nagkakamali, 20 million ata para lang lumipat kami or kalabanin namin ng mga Duterte, pero hindi namin yung tinanggap. Kaya nga lintik lang ang galit sa amin ngayon eh. Kaya nga lintik ang galit sa amin ngayon dahil ganun nga yung sa dinami-daming vlogger, kami yung hindi nila nakuha. Kaya itong take survey na to, talagang natin dito kung sino talaga yung pinaka-mastermind nito. At ito magaling din yung strategy nila. May kukwento pa ako, wait lang. Magaling yung strategy nila, alam nyo kung bakit. Ibang tao yung papaharapin nila sa'yo. Ibang tao na talagang alam mo yun na maano yung impormasyon nila, yung tipong ingat na ingat din. Oo, na para mabisto sila. Hindi mismo yung mga big boss, kundi gumagamit sila ng ibang mga tao para lang iharap sa iyo, para makipag-usap about dun sa babayaran kanila para maging vlogger kanila. Kaya nga yung iba sa mga TBJ Defender noon, wala eh. Ako na lang ang natira. Alam nyo kung bakit? Andun na sila kasi nga malaking bigayan dun. At sa yung iba nga ngayon, naka-condominium na. Yung iba may sasakyan na. Yun yung malupit dun. Yung iba may sasakyan na, may condominium pa. Oo, at yung iba, ako samantalang ako hanggang ngayon nangungupahan ako. At ang mahal ng upa dito sa Tagaytay, yan eh. Kaya nga naka-jacket na ako ngayon dahil sobrang bukod sa naka-aircon ako, ang klima ho dito ng hangin, sobrang lamig. Oo, kahit lumabas ka dyan sa terrace, wow, terrace. Oo, kahit nangungupahan lang tayo, basta may terrace, okay na yun. Dati nga, may survey lang po, meron lang po nagdadatos ng COVID, ngayon po nagsosurvey na. Alam mo yun? So i-stop na natin yan, na ipaliwanag naman natin. Dito tayo sa pagpapahiya ni Marcos Jr. sa kanyang mga senatorial slate. Panoorin natin. Sa halip daw na palakasin ang kanyang senatorial slate ay tila pinapahina pa ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng mga pahayag niyang taliwas umano sa katotohanan. Ayon kay PDP Laban Western Visayas Secretary Rich Piad, puro kasinungalingan lamang daw kasi ang sinasabi ng Pangulo sa kanyang kampanya. Isang estatehiyang hindi lang nakakasira sa kanyang kredibilidad, kundi nagpapahiya rin umano sa kanyang mga kandidato. Alma Forzuelo, magbabalita. Walang kredibilidad. Ganito inilarawan ng isang dating guro at ngayon PDP Laban Western Visayas Secretary na si Rich Piad ang estilo ng pangangampanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang senatorial slate. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, binigyan diin ni Piad na hindi umano makatotohanan ang mga sinasabi ng Pangulo sa kanyang mga campaign rally. Isa sa mga halimbawa na binanggit nito ay ang pahayag ni Marcos Jr. na si senatorial candidate Francis Tolentino ang tumulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa Visayas. Isang bagay na tinawag niyang kasinungalingan. Ikaw ba naman ibibigyan mo ng good credibility ba? Or ipapahiya mo ba si Tolentino na siya ba yung talagang nagpunta doon una, nagbigay sa Yolanda? Hindi.
kasinungalingan. Bukod dito, tinawag din niyang balat sibuyas ang mga kandidato ni Marcos Jr. Lalo na si Manny Pacquiao na dati umanong bumabatikos sa pamilyang Marcos at nag-akusa sa kanila ng pagnanakaw. Idinagdag rin niya ang issue ng drug test na hindi pa umano nililinaw ng Pangulo. Exactly. The same time, no, yung Wait lang. Bago tayo mapunta dyan sa drug test na yan, bago tayo mapunta dyan, dito tayo kay Tol Tolentino. Wala. Sa 31 years old na ho ako ngayon, hindi lang ho halata. So, mukha na akong 40. Sa edad kong to, di minsan ho, hindi ko ho nabalitaan na nanguna si Tolentino doon sa nangyari sa Tacloban. Siguro meron si Basti Duterte at si dating President Rodrigo Roa Duterte. Yun talaga, yung talagang nabalitaan ko na unang pumunta doon. Pero si Tolentino wala eh. Kaya totoo nga yung sinasabi ni ate, pinapahiya ni Marcos yung mga kandidato niya kasi nga, wala naman talagang ganun. Kahit nga siguro i-research natin na kauna-una ang pumunta doon sa Tacloban, walang lalabas na Tolentino. At speaking of Manny Pacquiao, dito sunog din si Manny Pacquiao. Eto nga, alam mo, hindi sinunog ni Marcos si Manny Pacquiao, kundi si Manny Pacquiao mismo ang sumunog sa sarili niya. Ikaw ba naman pagkatapos mong walang yain ng mga Marcos, ngayon sisip-sip ka sa kanila. At kung ipagtanggol mo ngayon wagas, 'di ba? So sa madaling salita ay isa kang lihitimong balimbing. May paiyak-iyak pa to nung nakaraan sa Facebook. Oo, munta nga lang. Gusto mo mapanood? Wag na, nakakasawa. Oo, grabe iyak-iyak. Ako, talaga ako sa mahirap. Munta nga lang, sabi ko, hulo, umiiyak ka na para lang manalo. Kung gusto mong tumulong sa mahirap, ba't ka pa magsesenado? Diba? Ito yung pinagkaiba ni Pastor Apollo Sikibuloy at ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, alam na natin na mayaman yan. Kasi nakapag-senador naman siya, wala naman siya nagawang batas. Wala namang magandang, kahit nga yung Jensen, hindi niya naman napaganda. Diba? Hindi katulad ng mga Duterte, mayor pa lang, napaganda na nila Davao. Nabawasan na wala yung krimen. No? So okay sana kung gano'n si Pacquiao, kaso wala namang gano'n na nagawa si Pacquiao eh. Si Pastor kasi, biroy mo, hindi pa ho nakakaupo si Pastor Apollo Kibuloy. Pero meron na siyang 70 plus na batas na maipapasa kung sakali siya ay maihalal bilang senador. At ang pinakamaganda pa rito, may nagawa na, may ebidensya, may papel na maipapakita na may nagawa na itong taong to. Si Manny Pacquiao, anong nagawa ni Manny Pacquiao? Suntok. Eto speaking of Pastor Apollo Sikibuloy, si Pastor ay may dalawang katangian, yung tinatawag na malasakit sa bayan at sa pagiging pastor niya. Sa politiko, magkaiba ho ang usapang spiritual at usapang politika. No? Ang kinagandaan kay Pastor, pag tinanong mo siya or pag hinarap, halimbawa gusto mo siyang kaharapin or tanungin or gusto mo siyang usigin or maipagdebate sa kanya mapatungkol sa pagiging pastor o usapang relihiyon, pumunta ka sa simbahan niya. Makinig ka sa kanya dun. No, sumali ka sa kay OJC. Ngayon, pag usapang politiko, diyan, usapang politiko lang. Ang hirap po kasi ngayon, pinagsasama yung dalawang katangian ni pastor na yan. Yung pagiging diba, nakwento nga ni Boss Dada, may tanong nga daw sa kanya na, ano ba yung tanong kay Boss Dada na kung si pastor ba daw at ang Diyos ay iisa. So, may nakakatawang sagot doon si Boss Dada. So, abangan nyo na lang sa mga video niyan. So ngayon, si Pacquiao ganun din.
May dalawang katangian di si Pacquiao, politika at pagiging boxing. So ngayon, pag tinanong mo about boxing si Pacquiao, para sa akin, approve si Pacquiao sa pagiging boksingero, no? At sa pagdadala ng tinatawag na ano dito sa bansa natin. So okay yun, napasalamatan na natin siya doon. Pero pag usapang politics at noon ay dati ay galit na galit ka sa mga Marcos, nauusigin mo nga sila, hindi mo sila tatantanan, bigla kang kumambyo ngayon. So anong tawag doon? Balimbing. So number 1 ng pagiging balimbing na hindi pagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Tandaan nyo yan. Ngayon, mapunta naman tayo dito sa drug test. Idinagdag rin niya ang issue ng drug test na hindi pa umano nililinaw ng Pangulo. Exactly. The same time, no, yung tinatawag na if he is credible enough leaders, he should go for a drug test. That's one thing for me na talagang you have to testify at i-clarify niya yung pangalan niya, talagang hindi siya ganon. O, di ba? At speaking of drug test, alam nyo, bilang isang pinuno ka ng bansa, bakit parang ilag na ilag ka na magpa-drug test? Na alam mo naman na, di ba kagaya niyan, sinasabi ni PRRD na lipanan na muli ang droga dito sa Pilipinas. So bilang leader, papatunayan mo ngayon na mali yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, para mapatunayan mo yun, magpa-drug test ka at magkaroon ka ng kautusan sa lahat ng opisyal or sa lahat ng nakaupo sa gobyerno, magpa-drug test din. Pero bakit hindi ginagawa ni Marcos? Dahil, comment nyo na lang dyan. No, i-comment nyo na lang dyan. Okay, tuloy. Ayon kay Piad, kaya puro kasinungalingan umano ang sinasabi ni BBM sa kanyang kampanya ay dahil wala naman talaga itong sariling proyekto o nagawa para sa bansa. Yes, exactly. Because wala talaga siyang project na nanggaling sa kanya. And that's the truth. Reality bites tayo. Nakikita mo kung ano man yung kanyang ginagawa ngayon, that is already from PRRD, from the former administration. Dahil dito ang resulta umano ay hindi nabibigyan ng magandang imahe ang kanyang mga kandidato. Sa nakikita ko po, ang time sa kanilang campaign, parang nagiging negative campaign system yung ginagawa niya. Instead of uplifting and encouraging Filipinos for a better Philippines, yung ginagawa niya, bumabato siya ng mga negative words, especially for the former President, PRRD, at the same time, yung kanyang senatorial slate. Instead na maniwala yung mga tao na magaling ang kanyang senatorial slate, napapahiya. Ngayon na nga yung masama dun No, yun yung masama dun. Wala ka na nga nagawang proyekto, ang lakas mo pang magyabang. Kaya tuloy, yung mga kandidato mo, hindi na halos maiangat yung mga mukha nila. Lahat nakayuko na lang Durumi mo, sabihin mo, yan, si Tolentino, untayan doon sa Yolanda, unang-unang pumunta. Kalukuhan mo. Ganun talaga, sabi nga nila, kapag bangag ka daw, wala ka daw talaga sa katinuan ng utak. Because of his statement. Patuloy ang kampanya ng administrasyon para sa darating na halalan, ngunit kasabay nito ang mga puna mula sa iba't ibang sektor tungkol sa estilo at nilalaman ng pangangampanya. Sa kabila ng mga batikos, nananatili ang hamon sa mga botante na suriin at timbangin ang mga inilalatag na plataporma at pangako ng bawat kandidato. Ay, naku po. Bahala na taong bayan sa inyo. Huwag lang sana magkaroon ng dayaan no? Lang iniwasan natin yung dayaan na yan eto, mapunta na tayo dito sa isang congresswoman. Ito, anong pangalan nito? Si Mary Michi Kahayon. Uy. Oo, yung halimbawa, yung nilabas ko yung mga higher official. Nagre-regalo ako, nagbubunga yun.
Kasi tayo yung inuuna nila sa payout. Galing. Ang galing talaga, no? Oo, so ito, panoorin natin. Ang hindi sila pasalamatan namin ang GS Community. Ayan. Dahil nag-umpisa na tayo. Alam mo ba? Sa totoo lang. Ayan, nasa si Ma'am Besa. Wala si Ma'am Besa? Wala. Sa totoo lang. Ayan, nasa sila. Yung nagawa, nilalabas ko yung mga official, nagregalo ako. Alam mo, sa totoo lang, nagpupo ngayon. Kasi tayo ang inuuna nila sa kaya. Pag mo na, hindi na lang. Pagkain mo na yan. Dito na. Inuuna tayo sa kaya. Tapos, hindi lang yan. Ay, nakalagay pa rin. Utang ina, no? May tingog party list center pa, oh. Iba rin, kakaiba rin talaga, no? Caloocan City, 2nd District Representative. Ito, si Mary Mitzi Oy. Oh. Talagang naging proud pa. Hindi mo na nga dapat ginawa, ay pinagmamalaki mo pa. Tignan niyo yung comment ng taong bayan dito. Ano, hindi mo na nga dapat ginawa, ay pinagmamalaki mo pa. Ganito. Ay, nako po. Ewan ko ano na nangyari ito. Susmi, kaya kayo niloloko ng mga politiko ninyo, inuutulang kayo. Bakit kayo magpasalamat sa kanya hindi naman nila sariling pera yan. That's true. Pero pera ng taxpayers yan. Mas malaki pa ang mga bulsa nila kaysa sa inyo. Nakititing lang yan ang abono na ayuda sa inyo. Itaas nyo naman ang dignidad nyo mga Pilipino. Sabi ni Prelin Torres Macahilo. Oh, grabe. At dito sa isang video, mas lalo kayong magagalit. Ito na po yung isang tumatakbong senador na kung saan ay tinawag niya hong matandang hukluban at tinawag niya pong ampaw at may death threat po siya or may pagbabanta po sa buhay ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So ito po, panoorin natin na ito. Ayan na siya, oh. Gigil na gigil at gustong manakit. Alam nyo, hindi ko nga dapat papatulan to. Sa Facebook, ginawan ko lang to ng short na reaction. Pero sabi ko, pag hindi ko kasi pinatulan tong hinayupak na to, mamimihasa. So ito po daw, sabi ng netizen ito po daw NPA. So hindi ko alam kung ano po talaga yung totoo, no? So panoorin natin, sasabihin niya, pakinggan nyo maigi dahil may mga pagbabanta po siya sa buhay at paghahamon sa mga Duterte. Ito, panoorin natin. Rodrigo, kung wala lang yan posisyon o power, nakita mo yang matandang hukluban lang yan. Matandang hukluban, hindi niya kayang pumatay na siya ang pumamatay. Matandang hukluban pala. Excuse me sir, medyo nalimpungatan ka ata ng gising. Mas mukha ka pa pong matandang hukluban kaysa kay PRRD. At kung hindi daw kayang pumatay ni PRRD, di try mong pumunta ng Davao. Try mong pumunta sa harap ng bahay ni PRRD at sabihin mo yan. Oo, kung matapang ka talaga. Kung matapang ka, apelido nito ay Espiritu na tumatakbong senador ngayon. Kung matapang ka, pumunta ka sa Davao ngayon, pumunta ka doon sa bahay ni PRRD, ipagtanong mo doon sa mga taga Davao kung saan banda yun, at sabihin mo yung sinasabi mo sa kanya. O kaya ito maganda, sabihin mo sa harap ng mga anak ni PRRD na matandang hukluban si PRRD. Sige nga kung matapang ka talaga. Okay, tuloy. Kailangan niyang gumamit ng kapangyarihan, ng pera, ng reward system. Pero siya mismo, kung siya mismo ang pumatay, hindi niya kayang gawin yon.
Magkano ba 0.1 ngayon? Kasi dito kasi daw, ang pulburon daw dito sa bandang Tondo, meron na daw, may 150 ka daw, sabog ka na. So kung ganito ka kasabog, 0.1 na to. O baka 0.5 pa. Okay, game. Buwag yan! Wow. Kaya tingnan nyo si Rodrigo for what he is. He is an old man, about to die. He is not charismatic at all. Ito nga pala, na wait lang ha. Ito pala ay attorney. Ito, pagkakaalam ko ay attorney po ito. Oo, ay naku po, may susunod kay Larry Gadon. May masusunod na madidisbar kay Larry Gadon. Kung si Larry Gadon na disbar ng 2 beses, baka ito madidisbar ng 13 beses. Okay, ito lang. Does not articulate well. He is kind of cuckoo. Kung hindi lang tayo magpapaloko sa mga tulad ni Rodrigo, walang power sa atin yan. Wala. Wala pala. Ano yung kinukuda mo? Ha? Wala naman palang power si PRRD. Anong hinihimutok mo? Para saan yung sinasabi mo? Ano yan? Para saan yan? Wala naman pala. Ikaw na mismo ang nagsabi na walang kapangyarihan ng isang Rodrigo Roa Duterte. Anong kinukuda mo dyan? Para saan yung mga matalinhagang mabahong mga letra na lumalabas sa buyong bunganga? Ayan ba, naaalala mo lamang ang mga malalansang nakaraan mo sa karagatan? Kaya mo nasasabi ang mga ganyang kabahuan na lumalabas sa iyong katawan? Akala mo talaga, akala mo yung mga ganyang style niya, genius siya, no? Akala niya, siguro ikinatalino niya eh. Naku po, sa akin nga lang siguro, pag nagdebate tayo, baka hindi ka na manalo, wag lang English yan. Okay. 0. Wow. Mamamatay na nga yan eh. O yan ha, narinig niyo yun ha. Mamamatay na daw. Ayan ha, ulitin natin. Ayan nakalagay mamamatay na nga yan eh. Naku po, delikado ka dito, Attorney Spirito. Pagbabantao ito. Tinuro mo pa, mamamatay na nga. Ito yung tinatawag talaga na death threat. Hindi katulad nung binibintang nila kay Vice President Sara Duterte. Ito talaga, lihitimong death threat talaga to. Mamamatay na nga yan eh. Diba? Ulitin natin. Bro, mamamatay na nga yan eh. Diba? Ang galing, diba? Ganyan kalupit niya. I will mock the elite dahil they don't deserve my respect para makita ng lahat na wala yang mga yan, ampaw yung mga yan. Ampaw nga para saan nga sinasabi mo kung ampaw sila? Ang gulo mo gani kausap. Adik ka ba gani? Adik ka ba gani? Ito naman kasi itong Mandaluyong na to, ilang beses na namin pinananawagan na bantayan nyo maigi yung mga pasyente nyo dyan. Ay, ano ba? Mandaluyong ba? O, ano ba? Mandaluyong Mental Hospital. Tama, oo nga. Mandaluyong. Ilang beses na namin sinabi sa inyo na yung mga pasyente nyo, huwag nyong pabayaan. Painumin nyo ng 3 beses na gamot sa isang araw. O tignan nyo pag sinusumpong kung ano-ano pinaggagawa. Kung ano-ano pinagngangawa. Hinahayaan nyo pa na mag-vlog. Diba? Huwag ganun nga ni. Tignan nyo, yung mga nilabas, yung mga pinabayaan yung mga pasyente. Andiyan si Larry Gadon, si Trillanes, ito yung bago na attack dog, si Attorney Claire, si Attorney Spirito. Ang daming mga pinapabayaan niyo yung mga pasyente niyo, mga ano kayo, mga balahura kayo. Huwag ganoon, Mandaluyong.
Alagaan nyo at painumin nyo sa tamang oras yung mga pasyente nyo. Patignan nyo nangyayari ngayon. No? Nagkakalat ng baho sa social media. Napagkakamalan tuloy adik. Alam nyo, naawa ko sa taong to. Ito yung mga taong walang nakakausap sa bahay nila. Ito yung mga taong walang nagmamahal sa kanila. Ito yung mga taong hindi mahal ng pamilya niya. Kaya naglalabas na lang ho siya ng sama ng loob sa social media. Ito, natatandaan ko to, isa rin to sa mga nagsabing mamamatay tao si Marcos Jr. At tumatakbo rin to nung nakaraan ng senador. Senador ba or president? Hindi ko alam kung ano yung tinatakbo niya. Pero parang, senador nga no. Pero hindi pa rin po siya nanalo. So ngayon, siyempre, nakakita itong tiga Mandaluyong na to. Nakakita po siya ng pamamaraan kung paano mapansin ng taong bayan. Walang iba nga ho yun yung banatan ng mga Duterte. Oo. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na yung mga kandidato ho ngayon ay ginagawa nilang stepping stone papunta para mapansin ng taong bayan yung kanilang mga pangalan. Kaya ewan ito, hindi naman natin to kilala. Una-una, sino ba siya? Ito ay si Attorney Espiritu. Grabe na yung mga ibang attorney ngayon, no? Parang sa sobrang talino nila, parang nalulostred yung utak nila. Walang balat sibuyas, ha? Ikaw nanguna niyan. So, bumabalik lang kami, syempre. Pag sinabi nga, diba, binabanatan mo si Pierre Ardin ng kung ano, pinagbantaan mo pa yung buhay, syempre, hindi kami papayag ng ganun-ganun. So, tanggapin mo yung mga ibinabalik namin sa'yo. Total, ikaw naman ang nauna niyan. Huwag kang gagaya kay Marcos na pagkatapos niyang bumanat, bigla siyang kakambyo. Huwag ganun, ha? So, tama na yan. Baka masyado siyang umiyak. Pag binanata natin ng gusto, baka mamaya magpatiwakal yan. Tayo pa masisi. Kahit pa paano naman siguro may nagmamahal pa dyan sa pamilya niya. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas,
Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.